Hi everyone! Welcome to Sila Tech Reviews. Pag-uusapan natin ngayon yung pinakabagong phone ng Vivo. Ito yung kanilang V27. Ang presyo nito ay 24,999 pesos as of making this video. So pwedeng ma-update yung presyo nito or kung meron mang promo ang Vivo para sa phone na to, nandiyan yung link sa description box baba. Pwedeng i-click para sa updated pricing. So pag-uusapan natin sa video na to kung ano ba yung mga value o kapalit ng 24,999 pesos na presyo na makukuha natin dito sa phone na to. Pero primarily pag-uusapan natin yung camera performance ng V27 kasi yan yung number 1 din na pinagmamalakan ng Vivo sa phone na to. Samahan nyo! Okay, so kagaya ng dati, kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing at i-click mo na rin yung notification bell para alam mo agad kapag bago na tayong upload. So again guys, ito yung V27 ng Vivo, 24,999 pesos ng presyo. Unbox muna natin. Okay, so ito yung box ng V27. Tanggalan muna natin ng plastic. So ganun pa rin, same format pa din gaya ng dati. Meron pa rin tayong Vivo logo dito sa may gilid at Vivo V27 sa dalawang sides. Sa ilalim makikita natin kung anong variant at kung anong color yung V27 natin. So again, yung nandito sa atin ay 12 256GB at emerald green yung kanyang colorway. Pag open natin, bubungot agad yung V27 na nakabalot ng plastic. At guys, grabe yung pagkakadesign dito ng Vivo sa emerald green. Mukhang, alam niyo yun, mukhang marble yung design. Tapos, nagpe-fade yung emerald green na color papunta sa pagka-white mula ibaba, pataas. Napaka-elegante tingnan nito. Ang ganda din ng camera module at makikita natin dun sa camera module yung aura light na mamaya pag-uusapan pa natin. Pero sa ngayon, itabi na muna natin at balikan natin yung box. Meron din tayo dito ng jelly case na, well, hindi sobrang lambot. Tama lang para sa protection. Meron din tayong mga documentations dito, USB-C to USB-A cable, SIM ejector pin, at syempre yung 66 watts na Vivo flash charge. Okay, so habang sinesetup ko to guys, na-appreciate ko talaga yung pagiging premium nito, pati na yung display na talagang proportion din chin tsaka yung forehead. Sobrang pleasing sa mata na itsura. Pero most of all, yung design talaga sa likod walang halong exaggeration ulit, hindi mo dumitingnan. Sobrang simple lang pero sobrang elegante din. Sa taas na part makikita natin ang secondary microphone na may text na professional portrait. Sa may right side naman, yung volume buttons at power lock button. Sa left side, makinis, walang kahit anong buttons. Sa pinakababa naman, nandiyan yung main speaker, main microphone, USB-C port at SIM tray. Siyempre sa likod, yung camera module na may aura light. Okay, so tapos na tayo mag-unbox at kagaya ng sinabi ko kanina, ang primarily na pag-uusapan natin sa video na to ay camera. Okay, so yung main camera muna nitong Vivo V27 ay flagship level ultra sensing main camera daw na merong OIS at aura light. Yan ay 50 megapixels na Sony IMX 766V na camera. Mamaya titingnan natin kung bakit ganun yung pinangalan ng Vivo dito. Meron din tong 8 megapixels na ultra wide camera at 2 megapixels na macro lens. Ngayon, para mapatunayan natin na talagang flagship level yung camera nitong V27, tingnan na lang natin ang mga camera samples. Okay, so kagaya na makikita nyo, well, mukhang totoo naman talaga na flagship level yung quality ng main shooter nitong V27. Kita nyo naman guys, yung balahibo ni Chaufan, kitang-kita pa rin. Kahit pa yung photos na to ay kuha lang sa loob ng bahay. At nakikita nyo ngayon, hindi pa yan portrait mode guys. Normal mode lang yan. Pero makikita nyo na may depth of field or natural bokeh. At kapag mas maganda yung lighting, syempre, mas detailed pa yung photos natin. Nagustuhan ko din dito sa camera ng V27 ay yung color reproduction. Very natural, hindi sobrang saturated, hindi sobrang putla, sakto naman. Hindi rin sobrang layo ng kulay ng ultra-wide camera sa main shooter. Isa pang umangat talaga dito sa V27 ay night mode photos. Guys, tingnan nyo naman, halos walang blurry part or na-compromised na part sa bawat image na makikita nyo. Usually, dito talaga nag-struggle yung ibang mga Android phones. Kung minsan, sobra na yung noise, may blurry na ng mga parts, pero dito sa V27, hindi ganun.
Ang ganda din ng video recording itong V27 dahil by default, may stabilization na tayo dito dahil nga sa Optical Image Stabilization or OIS. Hindi EIS OIS. So kahit ginagamit natin yung digital zoom or nag-video recording tayo habang naglalakad, steady pa rin at hindi tayo mahihirapang mag-focus. Okay, so balik lang tayo dito sa camera application ng V27. So makikita nyo dito sa video mode na meron tayong dalawang klase ng stabilization. So kapag pinindot natin yan, makikita niyo na meron tayong standard, yun nga yung pinakita ko sa inyo kanina, na by default, naka-on agad at magagamit natin yung OIS or Optical Image Stabilization. Pero if ever na hindi pa yun sapat sa atin, gusto pa nating samahan yan ng EIS, pwede nating i-on yung Ultra Stabilization. Ayan. Pero tatandaan natin na kapag ginawa natin yan, imbes na 4K yung ating video recording, mada-downscale to 1080p 60 frames per second. Okay, so kanina pa natin naririnig yung aura light. Yun nandito sa likod. Yan. So tingnan natin kung paano ba yan ma-enable kapag nagsushoot tayo ng photos or videos. So punta lang tayo sa camera application. So dito sa may taas, sa may right side, ayan, make sure lang natin na flash always on yung nakaselect. At makikita nyo, ayan na, naka-on yung ating aura light. So tinawag siyang aura light kasi makikita ninyo na bilog siya. Hindi siya kagaya ng mga typical na mga Android phones ngayon na pahaba or square yung LED flash sa likod. Pero ito bilog. At malaking advantage yan para hindi ma-overexpose yung mukha natin or yung subject natin, lalo na sa madidilim na mga lugar kapag kitake tayo ng photos with LED flash. So tingnan nyo na lang yung mga sample photos. So makikita niyo na malaking advantage talaga yung aura light sa rear camera para mas maging maganda yung portrait shots natin sa madidilim na lugar. Kita niyo naman yung big difference ng dalawang photos na to. Makikita niyo na mas sharp yung may aura light compared dun sa standard photo lang. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung front-facing camera nitong Vivo V27. Guys, ang pinakasagad na resolution na pwede nating iset sa kanyang selfie video recording ay 4K 30 frames per second. Para sa akin, big deal yan. Kasi meron mga flagship phones ngayon na worth 50,000 plus na hanggang 1080p lang yung selfie video recording. Pero ito, 4K 30 frames per second. At malaking bagay talaga na 50 megapixels yung camera natin dito. Kaya makikita ninyo, detailed, hindi soft yung kuha natin at nakafocus talaga sa mata natin or sa mukha natin kaya hindi tayo blurry kahit ano pang gawin nating paggalaw kapag nag-video recording tayo. At ang maganda pa dyan, meron pa itong tinatawag na portrait video para magmukhang DSLR yung ginagamit nating camera. Magiging blurry yung likod natin. Pero, ang catch lang doon, magda-downscale to 1080p 24 frames per second yung kanyang resolution. So, tingnan nyo na lang para magka-idea kayo. Okay, ito naman guys, yung 1080p 24 frames per second na portrait video nitong Vivo V27. So, makikita ninyo yung aking background ay blurry, di ba? May depth of field, may bokeh. Yan, parang mga DSLR ngayon. Yan. At ang ganda ng edge detection niya. Makapapansin niyo na walang, alam niyo yun, funny na nangyayari sa mga edge ng katawan ko o ng shirt ko. Sobrang smooth ng edge detection. So, malaking bagay ito lalo na dun sa mga gusto mag-vlog o gagamitin yung selfie camera sa iba't ibang klase ng mga videos na pang creative professional, sabihin natin ganon. Kasi nga para siyang DSLR. Pero okay guys, ano masasabi ninyo? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon pagdating sa display nitong V27, meron tayo ditong 6.78 inches AMOLED na may 120Hz na refresh rate at 1080p na resolution. Compatible to sa HDR10 Plus at meron pa tong video enhancement para mas gumanda pa yung pinapanood nating mga videos or movies. Pakita ko sa inyo. So ayan guys, punta lang tayo sa display settings at hanapin natin yung visual enhancement. Kapag in-on natin yan, makikita nyo na meron tayong mga video streaming services na pwedeng enable kung saan
gagana yung video enhancement. So again, kagaya ng sinabi ko kanina, mas magiging maganda, mas magiging vivid yung kulay kapag naka-video enhancement tayo sa mga media consumption natin. At speaking of media consumption, level 1 yung ating widevine security level dito sa Vivo V27, kaya makakapag-play talaga tayo ng mga HD content sa mga streaming services. At baka lang may magtanong sa inyo kung ano yung mga settings natin sa refresh rate. Well, meron tayong tatlong option. Meron tayong smart switch, ayan yung default niya kung saan from 120Hz pwede siyang bumaba to 60Hz kung kinakailangan, automatic. At kung sakaling gusto nating makatipid talaga ng battery, pwede nating iset lang or ilock sa 60Hz, or kung talagang extreme, gusto natin na talagang palaging smooth yung pag-scroll natin dito sa V27, lock natin to 120Hz, pero mag-consume yan ng mas malaking battery. At munti ko na pala makalimutan, curve yung display natin dito, kaya talagang napaka-premium flagship yung itsura nitong V27. At pinag-uusapan na lang din natin yung battery consumption nitong V27. Ang battery capacity nito ay 4,600 mAh at capable sa 66 watts na flash charge. Pero sigurado ako may isip nyo, 4,600 mAh para sa taong 2023, maliit talaga yung numbers na yan. Pero guys, huwag niyong mamaliitin itong V27 pagdating sa battery consumption. Tingnan niyo yung SOT na nakuha ko sa phone na to gamit ng PCMark. Tumataginting lang naman na 18 hours and 16 minutes guys. Grabe, isa to sa may pinakamagandang battery life na nakita ko sa isang phone ngayong 2023. At dahil din yan sa magandang chipset na nandito sa V27. So pag-usapan natin ang performance nito. So makikita nyo ngayon na naka FunTouch OS 13 na tayo on top of Android 13. 12GB yung ating RAM, 256GB naman yung ating internal storage. At yung ating chipset ay Dimensity 7200. Bagong-bago yan. So tingnan natin yung mga Antutu benchmark scores na nakuha natin. Okay, ito yung score na nakuha natin kapag naka-smart switch tayo. 610,499. Mataas yan guys. Mahigit kalahating milyon. Pero kung iniisip ninyo na tataas pa yung score, kapag sinet lang natin to 60Hz, well, nagkakamali kayo kasi bumaba pa to 607,461. Pero either way, napakataas ang mga score na nakuha natin. Okay, ngayon para dun sa mga nagpaplano mag-games dito sa V27, makikita nyo dito sa Asphalt 9 na na-generate nyo lahat ng graphics guys. Grabe. Parang flagship phone yung hawak ko ngayon. Ayan o, lahat ng effects meron. May motion blur, lahat ng reflections, kumpleto guys. At compatible pa to sa 60 frames per second na gameplay dito sa Asphalt 9. So ibig sabihin, optimize na talaga siya dito sa game na to. Pero ang mas importanteng tanong, okay ba yung thermals ng phone na to, lalo na kung magigames tayo dito ng matagal-tagal at mabigat yung games na papatakbuhin natin sa phone na to. So tingnan natin yung result ng wildlife stress test. Okay, so makikita nyo naman dito na after ng 20 minutes ng wildlife stress test, 6 degrees lang guys, yung nadagdag. From 32 to 38, hindi siya pumalo ng 40 degrees. So, hindi alarming yung heat na na-generate ng phone na to kahit pamanipis at powerful yung kanyang chipset. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Vivo V27. Overall, talaga nagustuhan ko yung phone na to. Pero syempre, kagaya ng palagi kong sinasabi, walang perfect na phone. Kaya gusto ko i-share sa inyo yung mga cons or mga minor downsides na napansin ko dito. So, number 1, single firing speaker lang yung meron tayo dito. Pero gusto ko malaman ninyo, malakas talaga. Okay, walang biro, napakalakas ng single firing speaker nitong V27. Nagugulat nga ako talaga at aakalain mo na dual speakers to. Pero isa lang talaga, kapag tinatakpan natin yung main speaker dito sa baba, wala tayong maririnig na kahit anong sound na nanggagaling dito sa kanyang earpiece. So, isa lang talaga. Pero ulitin ko, malakas. Pero para sa price na 24,999 pesos, Vivo, sana stereo speakers yung inilagay ninyo. Pangalawa at panghuling bagay na hindi ko masyado nagustuhan dito sa V27 ay yung kanyang haptics. So, hindi maganda yung haptic feedback natin kapag nagta-type tayo dito para dun sa mga gustong-gusto ng vibration kapag nagta-type tayo sa keyboard, hindi nyo magugustuhan yung haptics dito. Pero overall guys, nagustuhan ko talaga itong Vivo V27. Primarily yung kanyang camera, pangalawa yung display, battery life, at syempre, performance. At sobrang ganda din talaga ng itsura ng phone na to, lalo na tong emerald green
Guys, kapag may nakita kayo sa mall, samantalahin nyo, hawakan nyo, tingnan nyo mabuti before nyo bilhin. At i-consider nyo lahat ng mga information na sinabi ko sa video na to, pati na rin yung ilang mga minor downsides nitong V27 before nyo bilhin. So yun muna guys, kung may tanong pa kayo, pwede i-comment dyan sa baba. At kung nakatulong tong video na to, i-click mo na yung like button, subscribe button, pati na rin yung notification bell. Maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.